Ayan, nagtitilaok ng manok kami ni Papa Fernan, wala pang tulog. Kasi ayan po si Shelo, hindi, tulog nga po si Shelo, pero pag binaba namin, nagigising agad, bumabangon tapos nag-iiyak. Ayaw niya pong magpababa. Ngayon, hindi rin naman po kami pwedeng mahiga ni Papa Fernan na nasa dibdib namin siya kasi sinusubukan din namin mahiga na ilagay siya sa dibdib o kaya sa braso namin. Ayaw niya rin. Nag-iiyak siya. Ang gusto niya po, nakaupo lang kami na ganyan na karga-karga siya. Tapos, irritable nga po si Shelo eh. Konting ano po, kumbaga konting sagi sa kanya, konting ano lang, naiinis na po siya. Kaya ang nangyari po, pares kami ni Papa Fernan nakagat sa kamay. Alam naman po namin na hindi sinasadya ni Shelo yun. Kasi nga po meron siyang nararamdamang sakit. Kaya pares kami ni Papa Fernan nakagat niya. And, ang oras ngayon ay alas 4 na ng umaga. Pero hindi pa kami si Papa Fernan nakaidlip lang. Pero ngayon, ginising ko kasi nga nangangalay na po ako. Kaya siya naman ngayon ang may karga kay Shelo. Sinusubukan ko ibaba si Shelo. Pag binaba ko naman, ayaw naman. Gising agad. Kaya ayan po. Nakagat kami ni Shelo. Una, nakagat si Papa Fernan. Anong ginagawa ko? Pinupunasan mo yung ano niya, no? Pinupunasan po ni Papa Fernan yung mukha niya. Ngayon, ang ginawa po ni Shelo, biglang nginabngad yung kamay ni Papa Fernan. Ako naman, hinihilot ko po yung tiyan niya. Pag hawak ko sa tiyan niya, bigla rin akong kinagat sa daliri. Para ano, ang pakiramdam po parang natusok ng karayom o natinik ka sa kamay. Ganun. Hindi ko alam kung kita eh. Pero diyan ako banda na kagat ni Shelo. Si Papa Fernan naman, saka nakagat sa yung lalaki. Sa yung lalaki naman nakagat si Papa Fernan. Kaya kung makikita niyo po, tulog na si Shelo. Pero pag once na binaba namin doon sa higaan niya, bigla pong nagigising, ang gagawin iiyak. Babangon tapos iiyak. Eh syempre po pag gano'n na naman, mawawala na naman antok niya. Tapos mahirapan na naman si Papa Fernan kalungin kasi nga irritable po siya. Pinapainom ko po si Shelo ng barley. Kagabi, nakapupo na siya ng kahit kaunti. Ayan. Sa mga nagsasuggest po kung ang tawag dito pa yung second opinion, no? Bukas po malaman kasi nagdadalawang isip si Papa Fernan kung ipapacheck namin siya sa ibang vet. Kasi po, sa totoo lang po talaga, alanganin po kami magpa-check up sa ibang vet kasi nga po meron po kaming karanasan sa ibang vet na hindi talaga gumagaling yung mga alaga po namin na dinadala doon. Eh, nakita niyo po, gising na naman si Shelo. Madali po talaga siyang magising. Kaya alanganin po talaga kami magdala sa ibang vet. Ngayon, kung sakaling dadalhin po si Shelo sa ibang vet, baka hindi dito na lang sa dati namin pinagdadalan. Siguro, tsatsagain na lang ni Papa Fernan kung sa ibang lugar. No pa, bahala na po kung saan. Basta doon. Kung sakali. Hindi naman po si Shelo, no? Hindi katulad kagabi na kahit kalong na natin, nag-iiyak siya. Ngayon, pag binaba po, saka siya iiyak. Yun nga lang, naglalaway po kasi siya. Sabi naman ng vet, natural lang daw po na naglalaway yan kasi yung sa in-inject po sa kanya na antibiotic. Kaso nung mga nakaraang araw po, naglalaway siya mga ilang oras lang. Minsan, kalahating oras lang, okay na, nawawala na yung paglalaway niya. Ngayon po, simula kahapon nang galing sila sa vet hanggang ngayon, naglalaway pa rin si Shelo. Ayan, para kami may anak ni Papa Fernan talaga. Talaga si Shelo, nagpapalambing. Ayan, makita niyo po, gising na naman. Hindi siya umiiyak, pero parang balisa siya.
Ayan po, good morning po sa ating lahat. Good morning po. Ay, makita niyo po, malikot siya. Pag kalong-kalong malikot. Pag nairita, biglang nagnangab-ngab. Tulog pa po yung iba. Oh. Tulog pa sila. Good morning po sa atin. God bless.